Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtatiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila may malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng banal na kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, at pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula noong kanyang pagkabata, natuto na si Timoteo sa banal na kasulatan. Nakuha niya ito sa kanyang nanay na si Eunice at sa kanyang lola na si Luis. Naging kasama din siya ni Pablo sa kanyang missionary trips. Binanggit ni Pablo ang nangyari sa kanya sa Antioquia, sa Iconio at sa Listra. Naranasan ni Timoteo kung papaano si Pablo inusig at nagtiis ng hirap. Kaya totoo na ang lahat ng nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Hinihikayat ni Pablo si Timoteo na sumunod sa kanyang aral, buhay at layunin sa buhay. Kapag dumating ang kahirapan, huwag niyang talikdan ang mga aral na narinig niya kay Pablo at nalaman niya sa banal na kasulatan. Maaasahan ang mga banal na kasulatan kasi ang mga ito'y kinasiyahan ng Diyos, inspired by God. They are inspired by the Holy Spirit. Kaya magagamit sila sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbisto sa mga maling aral, sa pagtuwid ng likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa makatuwid, maaari tayong manalig sa Biblia na itinuturo sa atin ang landas sa katotohanan at kabutihan. Ang isang problema ng ating panahon ngayon ay ang tinatawag na moral relativism. Maraming mga tao ay sumusunod lamang at naniniwala lamang sa mga bagay na para sa kanila ay tama. Wala nang standard ng katotohanan. Ang totoo sa kanila ay ang palagay nilang totoo, kaya relativismo. Ang mabuti ay ang palagay nilang mabuti. Mayroon tayong gabay sa buhay natin na binigay ng Diyos. At iyan ay ang banal na kasulatan.
Ibabagay natin ang ating sarili sa sinasabi ng Diyos, hindi ayon sa ating sariling palagay o ideya. Makakaasa tayo sa Biblia kasi ito'y kinasihan ng Diyos. It is inspired by God. God has guided the sacred writers to write what is right and true. Dahil sa Biblia at sa pagsunod dito, magiging handa ang lingkod ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa at makakaiwas tayo sa maling ugali at katuruan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Ayaw mo kaming maligaw at malito. Ginusto mo ng iyong salita ay maisulat sa banal na kasulatan upang may gabay ang lahat patungo sa buhay na walang hanggan. San Timoteo, tulungan mo kami na tulad mo matuto kami sa Biblia at sundin namin ito sa aming buhay. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.